pangalan pa ng mga politiko, may mga pangalan pa na talaga namang mapapaisip ka sino-sino ba yang mga yan. Meron pang pangalan ng senador at meron pang pangalan, no, mga kaibigan, ng mga kongresista katulad na lang ng pangalan ni Chel Jokno. Yung kanyang tunay na pangalan nandun pa. Nandiyan pa nga si Marian Rivera. So ano yan, after all the evidence na pinakita, pagkatapos sa lahat ng hearing na nakitaan ng itong opisina ni VP Sara Duterte ay nag-bribe. Piruin mo 50,000 for 6 months. Hindi lang isang tao ang umamin. Apat sila ang umamin na merong bribery na nangyayari, na binibigyan sila ng pera ng Vice Presidente. Grabe mga kaibigan. Kaya hindi ito dapat binabaliwala ng Senado. Ang pagbabaliwala nito ay parang sinasabi nila na okay lang ang pagnanakaw, na gawing legal ang pagnanakaw. Mawawalan sila ng credibility bilang isang ahensya kung hindi nila itutuloy ang trial na ito. Kasi ibig sabihin yan mga kaibigan, baliwala sa kanila ang pagnanakaw. So, kapag merong mga opisyalis, na mga malalaki mga opisyalis, ibig sabihin, wag nang i-impeach yan kasi okay lang naman ang pagnanakaw. So, ganyan po ang mangyayari mga kaibigan. Dahil dyan, magagalit ang mga tao at lalabas ang mga tao sa kanilang mga bahay at talagang ipaglalaban ito. Mga kaibigan, nagbabanta po ang people power. Pero sabi ko nga, wala nang people power eh. Siguro magkakaroon ng mga pag-rally, mga vigil, pero hindi naman tatawag na people power kasi eto naman ay hindi naman tayo dito magpapatalsik ng Pangulo. Ang aim lang naman natin dito ay i-push itong Senado para gawin yung kanilang mandato bilang mga senador ng Pilipinas, 'di ba? Kaya dito sa mga darating no na mga araw, yung pagkakaroon ng mga rallies, mga vigil at kung ano-ano pa, hindi po 'yan yung people power na magpapalit ng Pangulo. Kasi hindi po tayo magpapalit ng Pangulo dito, kundi tayo lang po ay mag-iingay at ipapaalam sa Senado na tayo ay hindi natutuwa sa kanilang ginagawa dahil pinapabayaan nila ang kanilang trabaho bilang mga elected na senador ng Pilipinas. Diba? So yun lang po yun mga kaibigan. No? Wala pong people power na magpapalit ng presidente. Hindi po yan. So ano pa? Yan. So walang hearing kung ayaw ng mga kakampi ni Sara, basta ako mananatili bilang SP. Yan. So yan mga kaibigan, no? Ito pang iniisip ng taong bayan na okay kung ayaw ng mga kakampi ni Sara Duterte, wala tayong hearing basta manatili na Senate President. Yan po ang iniisip ng taong bayan ngayon sa ginagawa po ni Cheese Escudero. Ang iniisip ng taong bayan na ito na, nakipag-deal na siya, meron ng mga bayaran na nangyari dyan, meron ng pag-uusap na nangyari dyan, na patayin ng impeachment, basta siya pa rin mananatili na Senate President. Yan po yan mga kaibigan, no? So, this is not leadership. Yan, tama, hindi ito leadership. This is deal-making in exchange for silence. This is cover-up at the highest level of government. Correct, mga kaibigan, hindi leadership yan. Yung ipagpapalit mo, mga kaibigan, ang iyong prinsipyo. May prinsipyo ba? Bang ipagpapalit mo ang prinsipyo mo? Gagawin mo yung isang bagay na hindi naman nararapat, na labag sa konstitusyon
para lang manatili ka sa power as Senate President. Grabe naman, napaka-greedy naman. Di ba? Kung si Mig Zubiri nga hindi na nga siya umalma. Umalis na lang siya, di ba? Dapat sana ganyan din sana si Chis Escudero. Huwag ka masyado mag-hold on dyan sa iyong pagiging Senate President. Dahil kung mag-hold on ka sa pagiging Senate President, ikaw ang maging SP, pero ginagawa mo naman ang mali at lumalabag ka naman sa Constitution, aba, nakakahiya yan. Mas pipiliin mo pa na maging SP dahil sa naging sunod-sunuran ka sa mga gusto ng mga Duterte na huwag nang magkaroon ng trial? Huwag naman ganyan, no? Huwag niyong ipagpalit ang inyong mga moralidad para lang ma-retain kayo sa kapangyarihan, no? Mga kaibigan, alam niyo ito nga sinasabi ko sa mga kapwa ko vloggers, eh. Alam niyo dapat ibalik talaga sa paaralan, no? Ibalik yung matinding pagtuturo ng GMRC. Alam niyo mga kaibigan, during our time, no, sa panahon namin, grabe yung mga pagtuturo sa mga religion, mga GMRC, no, good manners and right conduct. Tapos ituturo sa inyo yung mga basic, no, na dapat na gawin ng mga bilang mga tao, mga Kristiyano, or kahit di ka Kristiyano, siguro meron naman kayong golden rule na tinatawag. Di ba huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo? Or vice versa, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa'yo. Diba? Kung ayaw mo na ikaw ay nilalamangan, huwag kang manlamang ng ibang tao. Kung ayaw mo na ikaw ay niloloko, huwag mong lolokohin ang ibang tao. Kung ayaw mo na ikaw ay pinagsisinungalingan, huwag ka rin magsinungaling sa ibang tao. Diba the golden rule? Mga kaibigan, nakalagay yan sa Biblia. Palagi ko sinasabi sa aking mga kasamang vlogger, dapat ibalik ito eh. Kasi tila nakalimutan na ng mga Pilipino kung paano maging mabuting tao at kung paano mag-abide sa Constitution ng Biblia. Kasi ang Biblia po ang Constitution ng mga Kristiyano. Diba? Yan yung ating Constitution. Yan ang dapat na binabasa, sinusunod, at yan ang dapat na ipinapamuhay ng bawat Pilipino. Nakalimutan na yung mga values dahil lamang sa nagkaroon tayo ng presidente na walang values. Yan mga kaibigan ng katotohanan. No? Hindi tayo dito magpaplastikan. Simula nung nagkaroon tayo ng presidente na walang values, palamura, halos lahat ng mga tao, wala palamura. Kahit mga 3 years old, 4, 5, 6, 7 years old, mga bata nagmumura ang lulutong. Hindi mo naman maaaring ma-question or mapagalitan. Sasabihin, si Pangulong Duterte nga, galing-galing magmura eh. Diba? Magmula nung naupo si Duterte, okay na lang ang pagkakaroon ng mga kabit, pagkakaroon ng mga girlfriend, kahit na may asawa ka. Magmula nung naupo si Pangulong Duterte, okay na lang yung pagpatay ng mga tao. Diba? Okay na ang pagpatay ng tao magmula nung naupo siya. Magmula nung naupo si Duterte, okay na lang yung pagnanakaw. Ay okay na lang yung mga bangag, okay na lang ang droga. Magmula nung naupo si dating Pangulong Duterte, okay na lang ang kasamaan. 'Di ba? Kaya etong sinasabi ko mga kaibigan, ibalik po natin sa mga paaralan yung pagtuturo ng Christian values, yung pagtuturo ng golden rule. Ito talaga ang nawala na magmula nung nagkaroon tayo ng presidente walang values at presidente na hindi natin maipagmamalaki sa buong mundo dahil hindi naman talaga maipagmalaki. Niyang niece, yung kanyang pamangkin na si Noel Duterte ay ikinhihiya siya. At mismo ang kanyang pamangkin ay lumabas sa media at sinabi na huwag niyong iboboto si Duterte. Diba? Pamangkin mo na yan ha? My God, pamangkin mo. Alam niya na ang tito niya ay hindi dapat iboto dahil hindi siya good role model. Diba? So, ano pa? Hindi ito simpleng delay, no?
So this is deal making in exchange for silence. Yan. Sabi dito, this is not leadership. Hindi ganyan yung leadership, no? Pag ikaw ay leader, this is deal making in exchange for silence. Yan. Kaya naman pala, nung mga nakakaraan, mga kaibigan, tahimik ka tungkol dito pagkatapos sasabihin lang pala niya na sa 11 na lang, di ba? This is cover up at the highest level of government. Tumpak, cover up yan. Kasi nakita na mga ebidensya, ayan na, naka-ready na lahat. Pagkatapos biglang, sa June 11 na. Pagkatapos may balak pa sila na patayin ang impeachment. Cover up yan. Para hindi lumabas lalo ang baho at ang mga sinasabi na mga, alam niya, yung mga accounts, no? Joint accounts sa mga Duterte na napakarami daw mga pera ng droga, no? So, mabubuko nga naman. Mabubuko. Hindi ito simpleng delay, ito ay pagpatay sa katotohanan at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang nilalapastangan ang saligang batas at wala ng taong bayan. Tama po, no? Hindi ito basta-bastang delay. Ito ay paglalapastangan. Lagi pa naman sinasabi ng mga Dutertards, no? Pati yung sina Sara, sina Baste, na lumalabag daw sa Constitution, wala na daw sa Constitution, yung Marcos administration, hello, sila naman pala ang lumalabag sa Constitution. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng kanilang sinasabi, bumabalik sa kanila eh. Lahat ng kanilang mga panira, bumabalik sa kanila. At talaga namang sinasampal sila sa muka. No? Lahat ng sinasabi nila. Talagang sila yung natatamaan. Diba? So, ano pa? Cover up. No? Cover up yan to the highest level of government. Hindi ito simpleng delay. Ito papatay sa katotohanan at sa bawat araw na lumipas, mas lalo nilang nilapastangan ang saligang batas at iwala ng taong bayan. Kasi nasa saligang batas natin, mga kaibigan, na pwedeng maghain ng impeachment sa isang highest official, no, katulad ng Vice President, pwedeng maghain ng impeachment para maalis siya sa kapangyarihan at para hindi na siya makbo muli kung mapatunayan na talagang totoo. Kaya ito, cover up yan, di ba? At nakakatawa yung sinasabi ni Amy na yung administration din daw ng mga senador ay mukhang ayaw din daw. Mga kaibigan, pinapangunahan na niya. Sabi niya, kasi nakakahiya daw, baka matalo. My God! Alam niyo, ako sa sarili ko, mga kaibigan, sarili kong pananaw dito. Umpisahan yung impeachment. Gawin niyo lahat ng alam niyong makakaya niyong gawin, ipagtanggol niyo si Sara Duterte. Ipagtanggol niyo hanggang kaya niyo. Ngayon, kung marami kayong numero, naniniwala kayo na marami kayong numero, ma-acquit niyo si Sara Duterte, i-acquit niyo kung gusto niyo. Wala akong pakialam. Basta ang mahalaga, gawin niyo ang sinasabi sa Constitution ng Pilipinas. Ituloy niyo ang impeachment trial. Forthwith, agad-agad. At huwag niyong papatayin ang impeachment dahil ito ay naayon sa Constitution ng Pilipinas. Diba? Kaya ituloy nyo. Sabi nga ni Lacson, diba, ni Senator Lacson, hindi mo pwedeng i-dismiss ang impeachment hanggat hindi mo siya inuumpisahan. Hanggat walang trial, hindi mo pwedeng i-dismiss. Tama naman, diba? Kailangan mag-trial. Ganun yun, diba? Katulad lang ng mga kasi mga kaibigan, one-third ng mga congressman ang pumirma dito sa impeachment ni Sara Duterte, kaya siya na-impeach. Ibig sabihin, that's something, mga kaibigan. Matindi talaga yan. Kasi biruin mo, halos lahat ng mga kongresista ay pumirma. Ibig sabihin, matindi yan at hindi yan dapat na binabaliwala. Diba? Mga kaibigan yun, no?
At kaya nga po meron tayong konstitusyon, kaya nga po meron tayong batas kasi dapat na sundin. Sabi nga, kapag hindi na sumusunod ang mga tao sa batas at sa konstitusyon, magkakagulo po yan. No? Magsasuffer po ang bayan at ang matatamaan nito ay ang mga mahihirap na mga Pilipino. Hindi naman sila kasi mayayaman sila Ang mga mahihirap po, ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino ang maapektuhan nito pag nagkaroon ng constitutional crisis. Tandaan nyo yan, no? Kaya huwag kayong